At magpasalamat tayo sa Panginoon. Dapat kahapon sana, kaso dahil umuulan, at ngayon talaga yung kalooban ng Diyos na matuloy ang ating ministry ngayong araw na to. So tayong lahat ay ipikit ang ating mga mata, tayo ay magpasalamat sa Diyos, kahit alam ko na may bago na lumalabas na kakaibang virus ngayon, ay panalangin din natin yon na hindi maapektuhan lahat ng mga nandito. Amen? Okay, let us pray. Heavenly Father, kami po ay nandito at nagsama-samang muli para sa papuri sa iyo, Panginoon. At lahat po ng mga bata, mga matanda, mga nanay, tatay, mga kapitbahay na narito upang makinig sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong pagpapala sa mga narito. Naway, gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila at protektahan mo sila, O Diyos. Lalo na po ngayon, Panginoon, na meron na naman bagong kinakatakutan ng lahat na bagong virus na lumabas galing ng Africa. Ngunit alam namin, Panginoon, na hindi kami mag-worry dahil alam namin na hindi mo na pumasok dito sa lugar kung saan lahat nagmamahal at umiibig sa iyo, Panginoon. Panalangin namin na sana lahat po ng mga tao, hindi lamang sa Binangonan, maging sa buong Pilipinas, ay mabigyan na po ng bakuna upang maging malakas ang pangangatawan ng mga kababayan ko na labanan ang virus. At dalangin ko ni Panginoon ang bawat hiling ng mga tao na narito, naway Panginoon ay dinggin ang kanilang kahilingan. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin. At lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na pinakamamahal namin si Jesus. Amen. Kakanta si Apol. Hello po, magandang hapon. Ayan, sabayan niyo po ako pag alam niyo po yung song. Alam niyo po to. So, sana sabayan niyo po ako. Alam niyo yung kanta, di ba? Sabayan niyo ako. If our people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from the wicked way, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Heal our land. Turn the nations back to you. Lord, heal our land. Hear us alone and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, we bow our knees, we humble ourselves and pray. Lord, we seek my face and humble themselves and turn from the wicked way. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Heal
So, ngayon, sino po nakakaalala sa inyo nung last week na pinag-aralan natin? Di ba, huwag mababalisa? Asan ka man? Sino nakakaalala? Naalala mo? Huwag mababalisa? Huwag mababalisa. Ito po yung continuation ng huwag kang mababalisa. Pero ito yung sinasabi naman ito ay tungkol sa huwag mag-alala tungkol bukas. Ano po? So, do not worry about tomorrow. So, yun po yung ating tatalakayin ngayong araw ng katuloy nung yung ating pagtakot, yung pagkabalisa. Ngayon naman ay yung wag tayong labis na mag-alala tungkol sa ating buhay kung ano man yung mga pangyayari. Tama po? Kasi alam ko ngayon, ilan pa lang sa inyo ang nakakaalam sa bagong balita ngayon na may bagong COVID na lumabas galing sa Africa na kumalat na ibang bansa na mas nakakatakot. Halos 100,000 katao agad-agad sa isang araw ang kanyang nahawaan. At ito po ay matindi at napakatibay. Mas malakas pa siya sa mga nakaraang virus katulad ng Delta at yung COVID-19 na noong 2019 na lumabas. Ngayon, ito ay kakaiba. Talaga pong mas mabilis siyang makahawa. Kaya alam ko na yung ibang mga tao ulit ngayon na masyado na naman silang nagwo-worried tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Ano po? At kahit ganun pa man ay wag po tayong mabahala, wag tayong mag-alala. Kasi po, nandun ang Diyos. Lagi po nariyan ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, lalo-lalo na po sa Kanyang anak na si Jesus, na laging nakasubaybay at gumagabay sa atin, mga bata. Amen? Yun. So, ngayon po, dahil alam ko na masyado pong mahirap dito sa ating bansa, dito sa ating kalagayan. Marami ang nawawalan ng trabaho, marami ang mahirap humanap ng makakain, kung anong masusuot natin at ano yung mga kakainin natin sa mga susunod pang araw. Alam ko, iniisip niyo yun mga bata, di ba? Lalong-lalo na yung mga pag-aaral ninyo. Iniisip nyo rin yun dahil yun po yung kinabukasan ninyo, mga bata. Tama? At ganun din sa mga nanay, tatay, lolo, lola na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pero dahil sa tindi ng kahirapan at ng pandemya na dinulot ng COVID, ay nagkaroon po ng kahirapan. Tama po? Okay. Ngayon, alam ng Panginoong Diyos na naharap tayo sa maraming mga kalagayan at sitwasyon na maaaring magdulot ng pagkabalisa o yung pagka-worried sa makasalanang mundong ito. Kaya paano natin masusunod ang kanyang utos? Paano natin masusunod yung utos ng Diyos para tayo po ay tumigil sa labis na pag-aalala natin sa ating mga problema, sa ating buhay, sa mga susunod na poproblemahin natin? Ano ang dapat nating gawin? Kailangan meron po tayong gawin. Una, ano po yung gagawin natin para tumigil tayo sa pag-aalala ng mga pangyayari sa bukas, yung dahil sa sobrang pag-aalala natin? Una, tayo ay manalangin. Ano po? Prayer. Yun po ang pinaka-una sa lahat. Inilahad ito sa mga Philippians ng chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi, pinakamalakas na sandata ay panalangin laban sa ating pag-alala. Ano po? Yun po, ang panalangin, ang sandata at lakas. At yun po ay laban natin sa ating mga pag-alala. Ano po? Kaya, ayun po, sabi po dito sa salita ng Diyos, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipagdasal ang lahat. Sabihin sa Diyos kung ano ang kailangan mo at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa. Ano po? Lahat po ng mga ginawa ng Diyos para sa atin, pasalamatan natin ang Diyos.
Sa gayon ay mararanasan ninyo ang kapayapaan ng Diyos. Unawaan natin ang kanyang kapayapaan at magbabatay sa inyong puso at isipan kapag namuhay kayo kay Kristo Jesus. Amen? Lagi niyong tatandaan, dapat lagi tayo kay Kristo Jesus. Ano po? Sa tuwing nadarama natin ang ating mga sarili o labis na pag-aalala o nag-aalala tungkol bukas, maaari nating dalhin ang ating mga alalahanin sa Panginoon. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon tungkol sa ating labis na pag-aalala? Ano po? At tayo po ay manalangin. Maaari tayong mabuhay sa sandaling iyon. Kinikilala ng Diyos ay naroon sa atin habang sinasabi sa atin. Ano po? Sinasabi natin sa Kanya kung ano ang kailangan natin. Pinasasalamatan natin siya para sa lahat ng Kanyang nagawa. Ang isang pasasalamatang pag-ugali ay nagmumungkahi ng isang inaasahan ng Kanyang patuloy na pagkaloob at pangangalaga. Ano po? Habang gumugugol tayo ng oras sa presensya ng ating makalangit na Ama na ibinubuhos ang ating mga ang ating mga panalangin. Ibinubuhos natin ang ating mga lalahanin. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng higit sa likas na kapayapaan sa mga nagbabantay sa ating mga puso at isipan kapag naalala nating lumingon tayo sa Diyos, sa Ama, at tayo po ay manalangin. Sa ating panalangin, agad siya ay tutugon sa ating mga pagkabalisa, sa ating lubos na pag-aalala. Kaya lumapit tayo sa ating sabihin natin sa Kanya ang labis nating pag-aalala tungkol sa ating buhay at siya po ay makikinig. Ano po? Pangalawa, bukod sa panalangin, ano ang ikalawa? Ang ikalawa, umasa sa biyaya ng Diyos. Ano po? Lagi tayong umasa sa biyaya ng Diyos. Tiniis, ito po ay papaliwanag ko tungkol po nangyari kay Apostol. Pablo, siya po si Pablo, yung nandito po na sumulat po ng mga kalahati ng libro ng Biblia na ayon sa Banal na Espiritu na tumulong kay Pablo upang isulat yung salita ng Diyos. So, ito po ay tungkol kay Pablo, yung tinik na laman na nagdulot sa kanya ng malaking pag-aalala. Upang hindi ako maunawaan, binigyan ako ng tinik sa aking laman. So, binigyan ng tinik si Pablo. Ano po? At higit po doon, isang sugo ni Satanas, siya po ay pinahirapan. At 3 beses akong nagsumamo sa Panginoon, alisin sa akin, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya kay Pablo, sapagkat ng biyaya ko para sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya nga aking imamanhinan ang lahat ng kanyang masaya tungkol sa aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay mapahinga sa akin. Ano po? Ito po ay sa 2 Corinthians, sa Korinto, ng Kabanata 12 at versikulo 7 hanggang 9. Isinama ni Pablo ang kanyang alalahanin sa Panginoon sa panalangin. Nang magpatuloy ang problema, umasa si Pablo sa Panginoon upang ibigay sa kanya ang biyayang magpatuloy. Ano po? Ngayon po ay si Pablo po, kahit na siya po ay nagkaroon ng sakit, hindi niya po masyadong inintindihan dahil siya po ay labis na nagtiwala sa Panginoon. Umasa po siya sa biyaya ng Diyos. Ibinigay ng biyaya ng Diyos kay Pablo ang kakayahang makita kung paano paluluwalhati ng Panginoon ang kanyang karamdaman. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, mga pangailangan, sa mga pagkausig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ngay malakas. Ito po ay sa 2 Corinto chapter 12 verse 10. May tataboy natin ang ating mga alalahanin. May tataboy natin ang ating mga alalahanin dahil ano po? Dahil bukas sa pamagitan ng pagtingin sa Diyos sa atin sa hinaharap at naglalaan ng biyayang kailangan nating pagdaanan. Pagdating bukas, nariyan ang Ama
ng may biyaya upang tugunan ang bawat pangangailangan natin. Kaya kailangan po na umasa tayo lagi sa biyaya ng Diyos. Amen? Okay. Pangatlo, disiplinahin ang ating isipan. Paano po? Matapos manalangin at tumanggap ng kapayapaan ng Diyos, dapat nating disiplinahin ang ating isipan. Kauli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri. Kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito ay makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 8. Hindi tayo lubos na mag-aalala, kapag nakatuon ang ating isipan sa tunay at tapat na pangako ng Diyos. Ang tamad po ay walang disiplina ng pag-iisip, ay nagbubunga ng pag-aalala. Sa halip, kailangan nating sanayin ang ating isipan sa salita na nagsasabi sa atin sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig ng kahusayan. Ito po ay sa Timoteo, Kabanata 1 at talata 7. Opo? So, yun po ay disiplinahin natin ang ating isipan na wag po tayong mag-isip ng kung ano-ano, wag tayong mag-isip ng mga negatibo. Lagi nating alalahanin na iisipin natin lagi ang Diyos. Lagi ang isipan natin ay lagi sa Diyos. Amen? So, pang-apat po, ito, yung pang-apat, ano po ang dapat natin gawin? Tayo ay kumilos o dapat tayong may gawin. Dapat po tayong may gawin. Ano po yun? Hindi tayo lubos na nakatuon sa Diyos. Kung labis tayong nakatuon sa pag-aaral natin tungkol sa bukas. Kasi po, lahat tayo ay nakatuon sa mga nangyayari. Ano pa ang kakainin ko bukas? Wala kaming kikitain ngayon. Ubos ang paninda pero kulang pa rin. Ano po ang aking papakain sa pamilya ko? Ano po ang papakain ko sa mga bata? Mga ganun. Anong susuot ko? Wala akong isusuot. Huwag po nating iisipin ang lahat ng mga yun. Mga taga-binangonan. Ano po? Kasi alam ko, pagpapalain tayo ng Diyos. Ang pag-aalala tungkol sa bukas ay kabiguang, kabiguang magtiwala sa Diyos. Dahil kung labis po tayong nag-aalala ay, hindi po tayo talaga totoong nagtitiwala ng buong puso sa Diyos. At walang magagawa. Ito po ay sa Mateo chapter 6, 27, 29. At narito din po yung sinabi ni Pedro, at ito ang nakasulat sa 1 Peter ng unang Pedro, Kabanata 5, talata 7. Ilagak ninyo sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalaksakit sa inyo. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon na huwag mag-alala tungkol sa bukas at dapat tayo ay may gawin ang mga bagay na inyong natutunan ngayon at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ito po ay sa Philippians chapter 4 verse 9. Kung ang takot tungkol sa inyong bukas ay ubusin mo ngayon, kung ilalaan mo yung tungkol sa iyong pagkaalala ngayon, isalang-alang ang paggawa ng isang malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Katulad po ngayon na nandito kayo ngayon at nakikinig ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos sa Biblia na tungkol sa paksang ito, ang labis na pag-aalala. At humingi ng gabay sa Espiritu Santo, nagabayan kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at dapat kumilos tayo o may gawin tayo, mga bata, mga nanay, mga tatay. Dapat tayo ay may gawin at ito ay ang kalooban ng Diyos. Ay gawin natin ito at hindi ang iyong sariling kalooban o sa tao, kundi ang kalooban ng Diyos ang dapat nating gawin. Amen? Ito po ay may katanungan lang ako. Alam kong medyo masakit to pero kailangan. Una,
Inaakala mo sa sarili mo na ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo sa buhay ay nasa mundong ito. Ano po ang sagot nyo? Tama ba o hindi? O pangalawa, punta tayo sa pangalawang tanong. Dahil ang akala nating lahat, ang mundo na ginagalawan natin, ang tanging kasagutan ng lahat ng inyong pangarap. Tama po ba? Tama o mali? Mali! Mali tayo. Kasi po, sanhi ng mundong ito ay lahat ng paraan nito ay kaaway ng Diyos. Kung dadalhin ko sa wikang Ingles, sabi niya, causes of this world and all its worldly fashion is enemy of God. Kaya wag po tayong umasa sa mundong ito. Umasa tayo sa Diyos. Umasa tayo kay Kristo Jesus. Ano po? Wag lahat po ng mga dito sa mundong ito ay temporary lang. Dahil ito ay mawawala. Pero si Jesus, pag tinanggap mo siya, siya po ay mananatili sa iyong puso magpakailanman. Siya ay buhay. Ganon din kayo. Ano po? Kaya, lagi po niyong tatandaan, umasa po tayo lagi sa pangako ng Diyos. Ano po? Kaya, ang utos ng Panginoon ay huwag po tayong mag-alala. Huwag kang mag-alala ay isang nakakaantig na paalala para sa ating lahat at dapat natin ipagkatiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pag-aalala bukas ay nakatingin sa ating kinabukasan na parang hindi na paroroon ng Diyos para alagaan tayo. Kung lagi po tayo nakatuon sa ating pagwo-worry. Ngunit tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na mamuhay sa piling ng Diyos palagi at harapin ang bawat problema pagdating nito sa pamamagitan ng panalangin. Mapapasa atin ang ating Ama sa langit para alagaan tayo at nariyan siya palagi upang damayan tayo at nariyan siya para bantayan tayo at ibigay ang lahat po. Ibigay ang lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw at sa mga darating pang bukas. Ano po? Ipinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus na iwasang mag-alala tungkol sa ating isipan na sa physical na mga pangangailangan tulad ng damit, pagkain, anumang bagay na iniisip mo. Tiniyak sa atin ng Panginoong Hesus na pangalagaan ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating pangangailangan. Ito po ay sa Mateo, Kabanata 6, at talata 25 hanggang 34. Sa makatwid, hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa anumang bagay. Lagi po natin isipin, nandiyan ang Diyos, umasa lagi sa Diyos. At dapat lagi tayong nakatuon, ang ating mga mata ay nakatuon kay Jesus, to looking unto Jesus. Ano po? We love Jesus. Sino po ang may mga nagmamahal kay Jesus? Taas ang kamay. Ayun. Lahat. Opo. Kaya nulit ko, kung anuman ang mga nangyayari sa ating lahat ngayon, kung anuman ang mga pagsubok na dumaraan sa inyong buhay, at gumugulo sa inyong isipan, ay huwag po ninyong labis na pagtuunan ng pansin yun. Huwag kayong mag-alala. Nandyan ang Diyos Ama, nandyan ang Panginoong Hesus, at nandyan ang Banal na Espiritu Santo ng tatlong persona na isang Diyos na ating kasama sa araw-araw. At ilagak natin ang buhay natin kay Jesus. Ano po? So, inuulit ko, dahil ito na po ang panghuling balik ko, at nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng mga nakikinig, ng mga taga-Binangonan na umiibig sa Diyos. At ngayon po ay gusto kong tumayo kayong lahat at handa nyo bang isuko ang inyong buhay kay Jesus? Tama? At siya po ay inyong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, na siya ay nagbigay ng buhay sa inyo at nagligtas sa inyo. Okay, so sundan ninyo ang panalangin
At sundan niyo ako. Okay? Panginoong Jesus, kami po ay sumusuko sa iyo at nagtitiwala sa iyo at tinatanggap ka namin bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Salamat sa iyong ginawa para sa amin, ang mamatay sa krus, ang mabuhay magmuli, at kami ay iyong iniligtas sa aming mga kasalanan. Iniibig ka namin, Jesus, at naway gabayan mo kami at protektahan mo kami. Humihingi kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat sa Diyos Ama sa kanyang pag-ibig at dahil sa kanyang anak na si Jesus at ang pakikiisa ng banal na Espiritu Santo. At lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, tinanggap niyo na si Jesus. God bless you! Kanta na si Apol. Ano to, lobat na? Kala ko lobat na.
may closing prayer pa tayo and then final songs niya ulit. Magaling mo siya kumanta. At tumaya tayong lahat at manalangin tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na to, sa napakagandang iyong kalooban na paparito kami upang gawin ang ministry. At ang No Guidance Word ay patuloy sa gawain ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa mga taga-binangonan na narito at tinanggap si Jesus at kanilang inibig si Jesus at tinanggap din nila ang salita ng Diyos. Naway pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga narito na nakinig ng salita ng Diyos at lahat po ng mga bata na narito, naway gabayan mo sila sa kanilang paglaki. Naway protektahan mo ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Panalangin namin, Panginoon, na sana po ay matapos na po ang pandemya at mawala na po ang COVID-19 at sana itong bagong virus na papasok ay sana po tuluyan na rin siyang mawala at wag nang mapunta sa bansang ito. Dalangin namin, Panginoon, na naway lahat po hindi lamang sa binangonan maging sa bansang Pilipinas na marami pang katulad ng mga binangonan na makakilala kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, o dakilang Diyos na si Jesus na aming iniibig at protektahan niyo po ang bawat isa sa kanilang lahat dito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Maraming salamat, mga tagibalangonan. At muli, nais kong pakilala sa inyo si Apple, ang aming singer, at ang isa kong balang araw sa kalooban ng Diyos, kung siya din po ay magiging pastor na, si Brother Alex. Siya na rin po ang pupunta rito para dalhin yung mga regalo in the future. Ano po? Patuloy lang po sa inyo. Patuloy lang po kayo sumubaybay sa No Guidance Word fan page. Nandun lang po si Pastor Ariel at ako patuloy na nagtuturo ng salita ng Diyos. At yun po ay ganun pa rin na oras. Pag ganito, alam ko na ganitong hapon ay kinukuha namin yung time. Pwede rin sa umaga, pwede rin sa hapon. Patuloy lang po kayo sumubaybay at marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa salita ng Diyos. At ulit ko, huwag kayong mag-worry, huwag kayong mag-alala dahil andyan ang ating Diyos, nakakapitan, lalapitan, at higit sa lahat na siya po ang sasagot sa lahat ng ating mga panalangin at tutugunan ang bawat inihiling ng inyong mga puso at lahat ng mga narito na umiibig sa Kanya, sa Diyos at lalong-lalo na sa Kanyang anak na si Jesus na inyong minahal at inyong tinanggap. Pagpalain kayo mga tagibanangonan. God bless you everyone. Maraming salamat sa inyong mga bata, mga nanay, mga tatay, at mga kapitbahay. Lahat po ng mga narito, pagpalain kayo ng Diyos. Amen. At saka, sa kalooban ng Diyos, baka si Pastor Ariel naman po ang dadalaw dito sa inyo kung sa susunod na taon. Ano po? Salamat po sa inyo. God bless you and have a wonderful day sa inyong lahat mga bata. Patuloy ang pagiging masunurin sa mga magulang at makinig sa mga sinasabi ng mga magulang. Huwag maging matigas ang ulo at laging makinig sa salita ng Diyos at kailangan isapamuhay natin lagi ang salita ng Diyos. Amen? God bless sa inyong lahat. Yeah, tayo ulit tayo. Yung last yung sayaw, ayun. At yung lahat po ng mga prayer request ninyo ay makakarating na sa headquarters sa No Guidance Word sa USA at lagi namin ipapanalangin yan ni Pastor Ariel. Opo, lahat po ng mga hinihiling ng inyong puso ay ilalapit natin kay Lord at lagi po natin ipagdarasal. Ano po? God bless you! Sasayaw kayo ha. Sabayan niyo si Ate Apo, pero si Pastor sasayaw niyo. Sayaw!
iyong pag-ibig na paulit-ulit ako pinapatawad, di ko lubos ng hari ako kapos. Sinabi mo pa rin ako sa iyo kahit di karapat-dapat kung nakilala ko. Ako muna ba? Chat ko lang yung Ang kasama natin. wagas na pag-ibig mo ninais maglingkod na may kaaya-aya sa iyo. Ang bagong buhay ko ay alis sa iyo, sa iyo Panginoon. Ang bagong buhay ko ito'y sa iyo, para lang sa iyo. Ang bagong buhay ko, oh, 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 oh. Ang bagong buhay, ang bibig ko, ikaw lang ang aking ina. Asahan, iniwan ang makasalanan, makamanggang nakaraan. Dahil walang ibang katapat, walang ibang maitatapat. Ang kasalanan dulot ng iyong banal na anak. Ang makilala ko, ang wagas na pagsayaw. Yung anak ko. Ingrid. Natutong maglingkod, may kaaya-aya sa iyo. Ang bagong buhay ko ay alis sa iyo, sa iyo Panginoon. Ang bagong buhay ko ito'y sa iyo, para lang sa iyo. Ang bagong buhay ko, oh, oh, oh. Ang buhay ko, ang bagong buhay, oh, 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 oh. Ang piling ko, Wala may chat. ang bagong Pag-charge ka muna dito. buhay,